tiyak nang tataas ang pamasahe dahil sa mega oil price hike ayon sa Transportation Department. Ang inaabangan na lamang ay kung magkano at kung kailan yan ipatutupad. Para maibsan ang dagok sa public transport, ay inihahanda ang 5,000 pisong ayuda para sa mga driver nito. At nakatutok si Ivan Mayrina. Matagal nang umaaray ang mga tsuper at ilang petisyon na para sa taas pasahe ang nakabinbin sa LTFRB. Pero dahil sa ipinapatupad pa ngayong mega oil price hike, sabi ng Transportation Department, sigurado na raw na magkakaroon ng fare hike. They submitted a recommendation. They said, we have to recompute your numbers. We have to recrunch your numbers. Mukhang hindi tutugma. Meron na tayong decision na magkakaroon ng fare hike. We just don't know how much. The final numbers. Is that safe to say? Yes, that's it. There is going to be a fare hike. As to the final numbers, yes. Pero ayaw pang sabihin ng DOTR kung kailan yan ipatutupad at kung magkano ang magiging taas pasahe. Inaasahang malalaman yan sa linggong ito. Yan daw ang pinakahihintay ng mga tsuper, lalo't malaking kabawasan sa kanilang kita ang malakihang oil price hike. As of kahapon, nag-average na kami sa 400 to 500 pesos na nawawalang kita kahapon lang ito. Batid daw yan ng gobyerno, kaya nasa Malacanang ngayong umaga mga Metro Manila mayors at kalihim ng Transportation Department at DSWD para sa agarang 5,000 pisong ayuda para sa mga tsuper. Hindi na lang kasi sila public utility drivers kung hindi maituturing na natin silang mga individual in crisis situation dahil apektado na ang kanilang mga hanap buhay. At diyan papasok ang AICS or the Assistance in Individual in Crisis Situation Program ng DSWD. Cash ang bigayan ng ayuda simula sa Martes at unang mabibigyan ang mga tricycle driver na nasa pangangasiwa ng mga lokal na pamahalaan, sunod ng mga jeep. Pero lahat, mga driver ng bus, taxi, TNBS at mga delivery rider, basta nasa transportasyon, makakakuha kalaunan. Sisimulan lang ang rollout sa Metro Manila pero lahat daw ng tsuper at operator sa buong bansa ay makakakuha. Walang utos ng ating Pangulo is nationwide. So, i-kick off lang natin sa Metro Manila pero sunod-sunod na ho yan, hindi na yan magtatagal. One after the other mangyayari ho yan. Total, ang DSWD naman, may nationwide offices kami who will do the simultaneous payouts. Ikinatuwa ng transport groups ang anunsyong ito, lalo't uunahin ng mga tricycle. Yun nga lang, panawagan nila sa mga lokal na pamahalaan, ayusin ang listahan. Sana lang sa 1,493 na munisipyo sa buong Pilipinas at saka sa 119 ay 149 na cities, yung mga listahan po kasi wala pa, kaya medyo yun po isang problema na napakabagal. Iba pa ang fuel subsidy na 5,000 pesos din mula naman sa LTFRB. Pero bago mabigay ito, kailangan mo nang tumagal ng isang buwan ng $80 kada barile sa presyohan ng krudo sa world market at kailangan may certification ng DOE bago maipamahagi. Para makatulong naman sa mga provincial bus at sa mga delivery truck halimbawa, nakikipagtulungan din ang Transportation Department sa mga toll operators para sa diskwento sa toll. Kami po ay nagpapasalamat sa toll operators natin na sila naman po ay sumang-ayon. Yun yung mga ibang mga sinasabi natin, non-cash at saka mga other intervention and measures na ginagawa po ng pamahalang nasyonal. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.